Hello guys. Ngayon lang po tayo nakapag-video ng gawa. Actually, linggo-linggo po tayo may gawa. Kaya lang, ngayon lang po tayo sinipag mag-video. Di bale, ito pong ginagawa ko ngayon. Ito po ay isang low bid. Ito po ay kinakarga ng mabigat na heavy equipment na mga tulad ng loader. So, ito po, kakatapos ko lang po magawa yung panggitna nito kasi lumundo. Ngayon na naayos ko na po yun. Tapos bandang lig po nito, dito sa harapan, ayun po yung ginagawa natin ngayon. Di bale, mahina daw po yan dyan, lumuyog-yog, tsaka medyo umiinat na. Ngayon po, di bale pong ginagawa natin ngayon, tinapalan po natin siya ng plants na 1/2 yung kapal. Wala po tayong katulong dyan, kaya po ginamitan po natin ng chain block. Chain block po ang ginamit natin dyan. Hindi ko na rin po na-videohan yun, di bale ngayon ko lang po na-videohan yun. Yung unang gagawin natin, katingin natin yung bracket kasi naisalpak na po siya. Yung bracket po ng pinagkakabitan ng chain block, ayun, tanggalin po natin yan. Tapos i-area na natin angat para hindi makadisgrasya, kasi mamaya papalo po ako ng maso dyan, martilyo. Baka sumapit yung martilyo ko dyan, disgrasya po ako. Yan, so netas na natin. Tapos yung susunod natin gagawin, kukuha po tayo ng flange bracket at i-spot po natin dyan sa may labi po ng chassis. Yan, medyo baba pa po yan, medyo baba kasi hindi po malalagyan ng konya ron eh. Yan, i-spot po natin yan. Pagka-spot po niyan, tapos pagka-spot po niyan, labay full weld na para matibay. Kailangan po kasi matibay yan, kasi pagkakabitan po natin ng yan, lalagyan po natin ng konya. Yung pong konya na ginagamit po sa pag-press ng bakal, medyo patulis po siya. Yan, spot po muna natin siya. Tapos yung na-spot na, pull weld na po natin. Ipo-pull weld. Yan, pull weld po muna para matibay po. Yan. Ayan guys, pull weld po muna yan. Nasa mga dos lang naman pong haba niyan. Yan, tapos na po i-pull weld. Pagkatapos i-pull weld, di bali babawasan po natin siya ng mga 1/2 kung anong kapal po ng pangkonya. 1/2 doon sa may pagsisiksikan. Yan, tabasan po natin siya ng mga uno po yung taas. Ayan, mga uno po yung taas. Ayan, so okay na po, tabasan na po tapos layo na po natin yung cutter para po kung sakaling may malaglag na bakal, hindi po mabutas yung hose, baka malaglagan, kaya iwas po tayo sa mga disgrasya. Tapos tanggalin po natin yung isang konya, yun napalakas pa. Yun po yung ilalagay natin doon, kasi yung tinanggalan natin na yun po ay na-press na, lapat na po siya. Tapos in-spot na rin po. Yan, yan, panuhin natin yan.
Yun. Tapos sisilipin natin kung lapat na. Ngayon, kung hindi pa lapat, haluin uli para lumapat, maayos. So, ayun na po mga guys ha. Lalapat na po natin siya. Medyo matagal pa rin kasi yung martilyo natin medyo maliit, dapat mas malaki-laki pa eh. So ayun na, dapat na siya guys. At yung susunod natin gagawin, kunin na po natin yung welding holder at ispat po natin kung saan banda yung lapat. Pero yung ispat natin dyan medyo matibay kasi baka pagka tinanggal natin yung konya baka pumigtas, kaya medyo tibayan natin. Tsaka yung guys, may bikat yan guys, may bikat yan para pag pinulweld pasok sa loob yung welding. Ayan guys ha, na-ispat na po natin sa bandang taas na welding na. Lipat po tayo uli kung saan yung lapat. Actually guys, lagi tayong may gawa, kaya lang ngayon lang tayo nakapag video. Yun, hindi pa lapat yung kaya dinagdagan natin. Tapos lapat na siya, ispat uli. Ispat natin uli siya. Yan. Yan, okay na guys. Dahil wala tayong katulong dyan, wala tayong helper o kaya welder, ako na lang po yung tumiyan yung guys. So, at saka guys, yung nakikita nyong apat na butas yan, yung apat na yan, yan po i-welding po natin yan, paikot. Tsaka pa, ayan po kasi yung nagpapatibay din dyan para hindi po umano yung loob kumalas. So guys, okay na. Ayan po yung lubid natin. Ayan, yung pinapatimbad ng gitna. Thank you guys. Ayan lang po.